Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father because He's amazing, awesome, magnificent. He is worthy to be praised, adored, and glorified, and so much more. And I praise Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, my friend, the Emmanuel, the Judge, my Lord. And He will be the one who's going to meet us when we get to heaven. And our name is written on His book of life. So lagi nating worship si Almighty Father at saka si Jesus Christ. And also the Holy Spirit for comforting us, giving us fruits and gifts. Pinapaalalahanan tayo ng Holy Spirit to do the right thing, the correct things in the eyes of our Lord and Savior. Last time we read Isaiah chapter 37, so this was about King Hezekiah, no? Takot na takot si King Hezekiah dahil bibigay ng threat si Sennacherib. Nasasakupin niya yung kaharian ni King Hezekiah, yung Judah. Kung mapapansin natin, yung Israel nasakop na ng Assyria. Yung Judah, hindi pa. Kaya si King Hezekiah, takot na takot siya na kahit ginawa niya ang lahat, everything na righteous in the eyes of God, nakaranas pa rin siya ng trials and tribulations sa kanyang kaharian. But because hindi siya nawala ng faith in the Almighty Father, nagsumbong siya kay Almighty Father. So ang ginawa ni Almighty Father, ipinagtanggol ni Almighty Father ang kanyang sariling pangalan. Ang ginawa ni Almighty Father, yung mga ipinagmamalaki ni King Sennacherib na mga thousands and thousands of his soldiers, pinatay ni Almighty Father. Isang gabi lang, overnight lang. Nawala agad. Ang bilis umaksyon ni Almighty Father. Kaya yung pangalan ni Almighty Father, hindi dapat binabastos. $185,000 ang namatay ng mga Assyrians. Yung mga ipinagmamalaki ni Sennacherib, nasasakop kay King Hezekiah's kingdom na Judah, pinatay ni Almighty Father. Kinabukasan, all are dead.
there were corpses. So, ang ginawa na lang ni Sennacherib, nabigo si Sennacherib. So, umuwi na lang siya, nagtanim. Sinamba niya yung kanyang Diyos-Diyosan, si Nisroch. Pero ang ginawa naman sa kanya ng kanyang mga anak, siya ay pinatay. So, ang nag-reign after kay Sennacherib ay si Esarhaddon, yung anak niya. Naging king ng Assyria. Ngayon, ito namang si Hezekiah. Dito na tayo sa Isaiah chapter 38. Kasi bata pa lang si King Hezekiah when he was crowned as king of Judah. He was only 25 years old. Pero syempre, itong time na to, marami ng achievements si King Hezekiah. Inayos niya lahat ng mga altar for the Almighty Father. Marami siyang nagawa. Faithful siya kay Almighty Father. So even though he was faithful, he still suffered trials and tribulations. Makikita natin yun, ano? Kung babasahin ninyo, sa 2 Kings 18 to 20, 2 Chronicles 29 to 32. Yun, nandun yung mga ginawa ni King Hezekiah. So, yung start ng kanyang kingdom, nung naging hari siya, tama in the eyes of God. And up to the time na mamamatay na siya, tama pa rin ang kanyang ginawa. Consistent si King Hezekiah. So, basahin natin, Isaiah chapter 38. In those days, Hezekiah was sick and near death. So, kahit hari, nagkakasakit, malapit na siyang mamatay. And Isaiah, the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Binigyan ng heads up ni Isaiah si Hezekiah, because the Lord said to Isaiah to tell Hezekiah to set up the house in order. Dahil si Hezekiah ay mamamatay na. So verse 2, Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Nagpray si Hezekiah. Verse 3, and said, Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. So, ang mga hari, natatakot din, no? Kasi hindi natin alam yung beyond death. Takot din, lahat ng tao. Yung pag nandito ka sa lupa and then mawawala na yung soul mo sa katawan mo dahil yung katawang lupa mo luma na or may sakit na. Kaya syempre takot si Hezekiah. Dati, yung umaabot yung lifespan ng tao hanggang 900. Sino yung pinaka matagal na nabuhay sa buong mundo? Si Methuselah, 939 something yata, or 968. Basta ganon, si Methuselah, pinaka matagal na nabuhay sa mundo hanggang 900. Gusto niyo pa ba yung umabot kayo 900 years old? Kaya natin si Methuselah kung anong year namatay, no? Ilang years nabuhay siya sa mundo. 969 years. Nasa Genesis chapter 5 verse 27. Longest lived human. So bakit ngayon naging 120 years na lang? After nung nagkaroon ng Great Flood,
And then bigyan tayo ni Almighty Father ng rainbow as a covenant or as a promise na hindi na niya gugunawin ang mundo or sisirain ang mundo sa pamamagitan ng water. Yun yung rainbow. No? Originally. So yung rainbow, galing kay Almighty Father yon, kinukuha ni Satan. Pero galing kay Almighty Father yon. Huwag tayo magpapaloko kay Satan. Kay Almighty Father galing ang rainbow. The rainbow itself, no? Pero ngayon, ang gusto nila, lagyan ng meaning ang rainbow. Yun ay isang kasinungalingan because the rainbow is from the Almighty Father. It's a covenant for us, a promise of the Lord na hindi na niya sisirain ang mundo sa pamamagitan ng tubig. And so after that, nag-promise si Almighty Father sa mga tao hanggang 120 years na lang. Why 120 years? It's because of the wickedness of the people. Pag humaba ang buhay ng tao, madami pa siyang gagawing kasamaan. Kaya hanggang 120 years na lang ang buhay ng tao. Sinet na ni Almighty Father. Yung threshold, 120 years. Dahil kahit nga tayo, hindi pa tayo umaabot ng di ba? Ng mga, kunyari, 20 years old ka, ang dami mo ng kasalanan, gano'n, ang dami mo ng nasirang buhay ng mga tao, na ipakalat mo na yung kasalanan, aabot ka ba ng 900 na sobrang dami ng kasalanan na yun. Araw-araw, nawala na ng mga hayop, gano'n, no? Dahil sa ino-offer nga yung mga hayop para sa kasalanan. So, ginawa na lang ni Almighty Father 120 years. So, ibalik tayo dito, no? Kaya si King Hezekiah, may sakit siya. And the word of the Lord came to Isaiah saying, Go and tell Hezekiah, Thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Surely I will add to your days 15 years. Pa si Hezekiah. Naawa si Almighty Father. Maawain si Almighty Father. Umiyak si Hezekiah na, Lord, ginawa ko po ang lahat ng mga magagandang mga bagay na gusto ninyo. Maganda sa paningin ninyo, Almighty Father. Tapos umiyak siya. Pero wala naman siyang binabanggit na pahabain ng kanyang buhay, no? Si Hezekiah. Pero, alam ni Almighty Father, yung heart ni Hezekiah na gusto pa niyang mabuhay. Kaya, binigyan pa siya ng additional 15 years. Si Almighty Father maawain. Nagbibigay pa siya ng additional time for us in this world. So, kung may napapansin kayo sa mga kamag-anak niyo na medyo may sakit na, tapos biglang gumaling, no? It's because of the Almighty Father. Hinahabaan pa niya yung oras ng tao. Bakit pa niya hinahabaan? Para makagawa pa ng mabuti, makapag-share pa sa mga tao. All for the glory of the name of the Almighty Father. Hindi mo gagamitin yung additional days or years na binigay sa'yo to do bad things, to do wicked things. Do it for the glory of God. Kaya ka na-extend yung lifespan mo. No? Yung example lang ng tatay ko, no? Dapat lang siya nun eh. Yung tatay ko dito sa mundo, yung nagbigay sa, yun ang katawan kong ganitong pangit. Pancreatic cancer yon, so mga 6 months lang yon. So na-extend pa yun ng yung life niya ng 3 months. No? So nag-extend si Almighty Father. Naawa si Almighty Father sa mga tao. King siya, pero maawain siya. May isa siyang salita, pero maawain siya. Ganun ka yung heart ng tatay natin. Very loving.
But of course, kailangan ng umuwi ng mga tao sa kanya. Kaya kinukuha na niya. Kaya itong si Hezekiah, nadagdagan pa ng 15 years yung kanyang buhay. So verse 6, I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city. Additional pa, inad pa ni Almighty Father na didepensahan niya ang Jerusalem, ang Judah, sa king of Assyria. And this is a sign to you from the Lord that the Lord will do this thing which He has spoken. Ito ngayon ang sign or ang contract or as a proof na gagawin ko yung sinabi ko, sabi ni Almighty Father, na nirelay niya kay Isaiah na ibibigay kay Hezekiah. Behold, I will bring the shadow on the sundial. Alam niyo yung sundial, no? Yung sundial, noon pa man, gusto na ng mga tao mag-check ng oras. Pero, wala silang watch. So, ang ginagawa nila, sundial. Yung shadow ng sun. Alam niyo naman yung sundial, di ba? Napag-aralan niyo yun sa school. Tapos, bilog siya. Tapos, may stick na nakataas na gano'n. Tapos, yung shadow, kung saan tumatama yung shadow, yun yung oras. Ganun itsura ng sundial. If you want, you can search it on the internet what sundial looks like, no? So, I will bring the shadow on the sundial which has gone down with the sun on the sundial of Ahaz 10 degrees backward. Binanggit si Ahaz. Si Ahaz, father of Hezekiah. But Ahaz was a wicked king. Lahat ng ginawa ni Ahaz, wicked. Kaya what the Almighty Father did was, He made the sundial backwards, no? 10 degrees backwards. Yung 10 degrees backward na yon, na-atras yung oras. Si Almighty Father, yung oras, hawak ni Almighty Father ang oras. Alam niyo yun, di ba? Because our Father is powerful. Kahit oras, kaya niyang pigilan. Kahit ang oras, kaya niyang i-atras. Ang oras, kaya niyang i-forward. So, dahil wicked, si Ahaz, yung oras, 10 degrees backward. Yung sa sundial, di ba may degrees yon, 45 degrees, kung anong oras na yon. Ngayon, nung si Ahaz, 10 degrees backward, inatras ni Almighty Father dahil wicked si Ahaz. Ngayon, kung gusto nyo makita yung mga ginawa ni Ahaz na wickedness, 2 Kings chapter 16, tsaka 2 Chronicles chapter 28, tsaka sa Isaiah chapter 7. So, 10 degrees backward yung kay Ahaz. Hindi binanggit dun sa mga chapters and verses nung kay Ahaz, pero dito binanggit kay Hezekiah. So, the sun returned 10 degrees on the dial by which it had gone down. Ibinalik ni Almighty Father yung oras. Nung kay Ahaz, nag-10 degrees backward. Dahil wicked si Ahaz. Umatras yung oras. Kung i-compute natin sa ngayon, 10 hours yon, umatras ng 10 hours yung kay Ahaz. Ngayon, dito naman kay Hezekiah, dahil sa righteous ang tingin sa kanya ni Almighty Father, ginawa ni Hezekiah lahat ng tama sa paningin ni Almighty Father,
in-extend yung kanyang lifespan ng 15 years. And at the same time, the sun returned 10 degrees on the dial by which it had gone down. So that's 10 hours. Bumalik sa original time. So kaya ngayon, baka napapansin niyo bakit ang bilis ng oras. Bakit mabilis ang oras? Hindi ba ninyo napapansin? Dati bata pa lang ako. Ba't ngayon matanda ako? Ha? Ganun yun, ha? Verse 9, this is the writing of Hezekiah, king of Judah, when he had been sick and had recovered from his sickness. So may mga binanggit si Hezekiah. I said, in the prime of my life, I shall go to the gates of Sheol. I am deprived of the remainder of my years. Malungkot si Hezekiah dahil nga may sakit siya. I said, I shall not see Y-A-H, no? Yahweh. The Lord in the land of the living. I shall observe man no more among the inhabitants of the world. My lifespan is gone, taken from me like a shepherd's tent. I have cut off my life like a weaver. He cuts me off from the loom. From day until night, you make an end of me. Nagpapakababa pa rin si Hezekiah. I have considered until morning like a lion. So he breaks all my bones. From day until night, you make an end of me. Ipinapaalam ni Hezekiah na wala siyang kalaban-laban kay Almighty Father. Na siya ay nagpapasakop, na siya ay humble, na siya ay walang kwentang tao. Like a crane or a swallow, so I chattered. I mourned like a dove. My eyes fail from looking upward. O Lord, I am oppressed. Undertake for me. What shall I say? He has both spoken to me, and he himself has done it. I shall walk carefully all my years in the bitterness of my soul. O Lord, by these things men live, and in all these things in the life of my spirit. So you will restore me and make me live. Indeed, it was for my own peace that I had great bitterness, but you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption, for you have cast all my sins behind your back. Papasalamat si King Hezekiah. You have cast all my sins behind your back, sabi ni King Hezekiah. You have lovingly delivered my soul from the pit of corruption. For Sheol cannot thank you. Hindi matutuwa ang Sheol sa iyo. Kasi hindi ako mapupunta ng Sheol, sabi, ibig sabihin nito. Death cannot praise you. Hindi matutuwa ang kamatayan. Dahil sa nabuhay ako, dahil sa iyo, Almighty Father. Those who go down to the pit cannot hope for your truth. Yung pit na sinasabi nito ay yung Sheol or Hades. The living man, he shall praise you as I do this day. The Father shall make known your truth to the children. The Father, meaning siya, si Hezekiah, sasabihin niya ang katotohanan ng katotohanan na si Almighty Father sa kanyang mga anak. Magbibigay siya ng testimony sa kanyang mga anak na ang totoo ay si Almighty Father. The Lord was ready to save me. Therefore, we will sing my songs with stringed instruments all the days of our life in the house of the Lord. So tuwang-tuwa si Hezekiah. And then this is verse 21. Now Isaiah had said, let them take a lump of figs. Alam niyo yung figs? F-I-G-S. Prutas yun na matamis. Fruit yun. Marami yon sa Israel, pero meron din sa ibang mga country. And apply it as a poultice on the
boil, and he shall recover. I-apply sa boil. Ano ba yung boil? Pigsa. Baka sabi yung pigsa lang, takot na siya, mamamatay na siya, pigsa. Yung igaganong ganon, tapos ilalagay sa cloth, tapos itatapal, no, yun, tapal. Poultice on the boil. Alam niyo ba yung boil, yung pigsa? Nagkapigsa na ba kayo? Masakit ang pigsa, no? Nagkapigsa na ako, naamin ko, ha? Masakit magpigsa. Yung pigsa, dapat lalabas yun ng katawan, no? Para lalabas yung nana, yung pus cells. Pero pag hindi lumabas yung pus cells, nagiging ano yun? Nagiging tumor. Tapos pag naging tumor na, nagiging cancer. Tapos nagiging kumakalat, yun. Kasi nga, ano yun dumi, no? At saka naka-encapsulate siya sa isang thin na balat, parang meron siyang covering, no? Ganun yung pigsa. Kaya dapat pag pinigsa ka, kunin mo rin yung parang balat, ganun. O example na pimple. Kasi yung pinakamalit na pigsa, pimple yan, di ba? Kasi dumi yun na pumasok sa katawan mo. May pimple yata ako dito. Meron. Ha? Tapos pag mahina yung resistensya mo, magkakaroon ka rin ng pigsa pag mahina na ang resistensya mo. Pag lagi kang puyat, dati lagi kong puyat, dami kong pigsa. Sa puyat, no, inaamin ko naman ha? Ngayon, ang sakit yun. Hindi yun matitigil hanggat hindi ka iinom ng gamot. Ngayon si Almighty Father, alam niya yung gamot, lump of figs. So yung mga gamot natin na ginagamit ngayon, lahat galing kay Almighty Father. Gawa ni Almighty Father lahat ng gamot. Galing sa dahon, galing sa halaman, galing sa ugat, galing sa puno, galing sa volcano, like yung sulfur. Yung yung chemo, may sulfur yun. Alam niyo ba yun? Kaya nakakasunog yun May sulfur yun. Yung chemo. Kaya di ba pag nagkikimo kayo, ay nasusunog. Kasi nga may konting sulfur yun. So lahat ng mga minerals nandito sa mundo, yun ang ginagamit ng tao as ingredients for medicine. Pero, dahil yung mga tao mayayabang, ayaw namin yan, yung galing sa mga halaman na yan, hindi yan totoo. Bakit hindi totoo? Doon galing lahat ng mga medicine. Ang pagkakaiba lang, iba yung pagkaka-process. Pero same pa din, ha? Kasi ang yabang ng mga, hindi, galing, basta maniniwala ako sa sa science. Isan ba galing yung science? Philosophy yun. Isan galing yung mga gamot? Kay Almighty Father yun. Ha? Kasi ang yayabang ng mga tao, kala mo, madunong na Hindi marunong ang tao. Ngayon, chinek ko kung ano ba ang healing properties ng figs. Yung fig, they also provide various health benefits including reducing inflammation, regulating the immune system, promoting calcium absorption, and preventing blood clots. Saka yung figs, marami ring minerals. Figs have the highest mineral content compared to other common fruits. Ano ang meron ng figs? Potassium, calcium, sodium, magnesium, phosphorus, and trace elements such as iron, manganese, zinc, copper, nickel, and strontium. Makikita nyo to sa government website, pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Gusto nyo kasi merong di ba?
Dapat may proof na magandang website galing o government website to. I-check nyo. So, yung mga gamot na ibinibigay ni Almighty Father, alam ni Almighty Father lahat. Galing lahat sa Kanya. Kaya sasabihin nyo, ano, mga snake oil, ano yan, snake oil medicine yan, ba't nyo paniniwalaan? Galing lahat ang medicine. Kay Almighty Father, create niya. Yung mga coca leaves, God created that. Yung mga weeds, kinreate ni Almighty Father. It's for us to utilize it for our health. An example ng pinakamagandang ano pa, no? I-add ko lang. Yung antibiotic. Ha? Na unang-una pa lang, ito yung ginagamit ni Almighty Father para panlinis ng temple. Ano yun? Yung hyssop. Hyssop, pero sa ibang country ang tawag ay Izov. O, tingnan natin ng medicinal uses ng hyssop. Napunta tayo sa medicine. Kasi nga, gumaling si King Hezekiah sa binigay na gamot ni Almighty Father na lump of figs. So, anong napapagaling ng hyssop? Natatandaan yung hyssop, pinalilinis ng altar ni Almighty Father ng tabernacle niya. Antibiotic niya yon ni Almighty Father. Asthma, no? Ubo, respiratory health, cancer cells, colic, digestive health, common cold, combats diseases. Pwede rin pang gargle ang hyssop kasi ang tapang ng hyssop, antibiotic nga eh, panlinis nga eh. Yun nga ang gamit ni Almighty Father, panlinis ng kanyang temple. Sa mga taong may sakit sa Old Testament, pinipispisan ng hyssop. Alam mo yung pinipispisan? Yung pinapapaliguan ng hyssop or ginagano ng hyssop yung katawan, pinanggaganon sa katawan. Kasi nga, merong healing properties ang hyssop. Gawa ni Almighty Father. Ngayon, hindi lang mga herbalist ang gumagamit ng hyssop. Ginagamit din ito sa mga pharmaceutical company. Hindi lang nila sinasabi. Okay? So, ano ngayon ang pangalan ng hyssop? Izov. Izov. Ang Izov, ginagamit sa nakakatakot yung mga pinanggagamot sa Izov. Izov, anti-inflammatory and antiviral properties. They contain numerous essential oils including cineole, limonene, pine, jasmine, and rosmarinic acid, flavonoids, terpenes, tannins, and bitter substances. May mapait. No, so takot yung mga bakterya sa mga mapapait. Ano pang gamot ng Izov? Help support daily anxiety, improve sleep and dream states, occasional sleeplessness, and promote emotional balance. Kailangan ko pala naman ito. At gamot din ito, alam nyo, sa yung hyssop, Izov, at acyclovir. Ano ba yung acyclovir? Gamot yun, di ba? Meron ba kayong sa inyong mga medicine cabinet ng acyclovir? Acyclovir is used to treat the symptoms of chickenpox, shingles, herpes, virus infections of the genitals, hanggang genitals, sakto ng mga tao, pag may sakit ka. No, the skin, the brain, and mucous membranes like lips and mouth, and widespread herpes virus infections in newborns. Acyclovir is also used to prevent recurrent genital herpes infections. Ang tapang.
ng gamot na acyclovir. Tingnan nyo hanggang genital herpes, paggagamot. Saan ito galing tong acyclovir? Izov na hisop. Nagaling kay Almighty Father. Na panlinis ng temple. See? Si Almighty Father lahat ng nakakaalam ng gamot. Kaya, hahaba yung buhay natin dito sa mundo if we trust God. Ngayon, kung time mo na talaga to go to the Father to rest in His heavenly abode, then it's time. No? Lahat na ng bagay ibinigay sa atin ni Almighty Father. Everything, even the medicine, the food, yung mga bagay na nakikita natin sa nature, it came from the Almighty Father. Kaya walang may pagmamalaki ang mga tao. Even our life, even our soul, even our body. So ano ang may pagmamalaki ng tao? Wala. Kaya dapat submissive tayo sa tatay natin. Kasi siya ang nakakaalam ng lahat. And everything is all for our goodness. No? Para sa ikabubuti ng ating body and soul. Kasi si Almighty Father, established Almighty Father, He's powerful, and Jesus Christ and the Holy Spirit. So, sino ang kailangan ngayon ng tulong? Tayong mga tao. At paano tayo matutulungan ni Almighty Father kung matigas ang ulo natin, hindi natin siya sinusunod? Si Hezekiah, sinusunod niya si Almighty Father. Tingnan niya, binigyan pa siya ng additional 15 years. At nakasulat siya dito sa Bible, si King Hezekiah. Parang it's a tribute to King Hezekiah because he trusted God. A testimony of a king na mataas ang tingin kay Almighty Father. King siya, pero mahina, nagkakasakit, pero nagtiwala kay Almighty Father. Kaya, he was given 15 years extension of his life. No, so yun ang kapupulutan natin ng lesson dito sa Isaiah chapter 38. Ngayon, dahil maikli ang Isaiah chapter 38, basahin na natin tong Isaiah chapter 39. So dito pa rin ay si King Hezekiah dahil nga na-extend yung kanyang life, di ba? At that time, Merodach-Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah. So yung Babylon, nung time na yon, maganda pa ang pakikitungo niya sa Judah. Oh? Judah and Israel. Maganda pa ang kanyang pakikitungo. Wala pa siyang plano na sakupin o awayin. For he heard that he had been sick and had recovered. Alam naman natin na up to now, yung mga magkaharian or yung mga nations, magkakakilala naman yan eh. Alam niyo ba yun? Halimbawa, yung king ng anong nation, o kilala yung king ng ganyan, na leader ng presidente ng ganyang nation or country, magkakakilala naman sila eh. No? So, friends sila, minsan enemy sila, minsan frenemy sila. Alam niyo yung frenemy? Friend sila na minsan enemy sila.
nag-iinggitan. Ganun ang tao. Wala mapagkatiwalaan. So ito, nagpadala ng sulat si Merodach-Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, kay Hezekiah. Kasi narinig niya na gumaling at nakarecover. Sa verse 2, and Hezekiah was pleased with them. Natuwa naman si Hezekiah na may natutuwa na siya ay gumaling. So, maganda sa pakiramdam yun, di ba, na may natutuwang tao na gumaling ka. And so, what he did was, sa verse 2, no? And Hezekiah was pleased with them and showed them the house of his treasures, the silver and the gold. Ipinakita ni King Hezekiah yung kanyang mga treasures. The house of his treasures, the silver and the gold, the spices and precious ointment. Nung time na to, no, yung spices, importante yun. Alam niyo yung spices, di ba? Yung mga pampalasa ng mga ulam. Yung mga cumin, yung mga pepper, paprika, mga sage, ano ba yung mga spices? Mga curry powder, mga ganon. Ano yun, kayamanan yun, ano? Kasi nga, ang nakakatikim lang ng mga ganon ay mga mayayaman. Dahil mahirap kunin, ganon, mahirap i-gather. Pero ngayon, available na ngayon kahit saan, di ba? So, the silver and the gold, the spices and precious ointment. Yung mga precious ointment, may mga amoy ito na mababango. And all his armory. So, halos lahat na ng mga treasure na meron si King Hezekiah, pinakita niya sa King of Babylon. All that was found among his treasures, there was nothing in his house or in all his dominion that Hezekiah did not show them. Lahat ipinakita. Ibinukas ni Hezekiah yung kanyang kaharian. Pinakita niya lahat ng kanyang kayamanan. No, ito yung aking mga karwahe, ito yung aking mga gintuan, at dito nakalagay yung aking mga magagandang mga spices, mga pampalasa ng ulam. Lahat na pinakita. Diyos ko, itong si Hezekiah. Kasi nga, kaya niya ipinakita dahil masaya siya. Dahil, blessed siya by the Almighty Father. Ipinagmalaki niya, ito, blessing ni Almighty Father. Bigay sa akin ni Almighty Father. Ito. Maraming pinakita siya. Silver and gold. Verse 3, Then Isaiah the prophet went to his king Hezekiah and said to him, What did this man say? And from where did they come to you? Nagtanong si Isaiah ngayon, ano? Kasi, kaya nagpupunta si Isaiah kay King Hezekiah. Si Almighty Father, Isaiah, puntahan mo si King Hezekiah. Inuutusan ni Almighty Father si Isaiah na bisitahin si King Hezekiah kung ano na ang pinaggagawa ni King Hezekiah. So parang bata si King Hezekiah. Kasi lahat naman tayo na meron tayong nature na parang bata, di ba? So then Isaiah and prophet went to King Hezekiah and said to him, What did this man say? And from where did they come from? Or from where did they come to you? Saan sila galing? At sino ba itong mga lalaking ito? Anong sabi nila? So Hezekiah said, They came to me from a far country, from Babylon. Yun ang sagot ni King Hezekiah. Ngayon, tinanong naman siya ni Isaiah sa verse 4. And he said, What have they seen in your house? Ano ang nakita niya sa bahay mo? Or sa kaharian mo? Ano nakita nila? Kasi binigyan na nga ng heads up ni Almighty Father si Isaiah. Alam na ni Isaiah, bago pa man sumagot si Hezekiah dahil sinabi na ni Almighty Father. So Hezekiah answered, They have seen all that is in my house. There is nothing among my treasures that I shall not shown them. That I have not shown them. Sabi ni Hezekiah, lahat. Ibinalat-lat ko na lahat ng aking mga kayamanan. Pinakita ko sa kanila. Verse 5, Then Isaiah said to Hezekiah, Hear the word of the Lord of hosts.
Eto, pakinggan mo ang sabi ni Almighty Father. Sabi ni Isaiah kay Hezekiah, "Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord." Dahil pinakita mo yung kayamanan mo, lahat-lahat, ito mangyari ngayon sa'yo. Darating ang oras na lahat ng nasa bahay mo, pati na yung mga naipon ng mga magulang mo, ng tatay mo, hanggang sa ngayon, yun ay dadalin sa Babylon, walang matitira. Sabi ni Almighty Father. Nirelay niya kay Isaiah, na sinabi naman ni Isaiah kay Hezekiah. Sa verse 7, "And they shall take away some of your sons who will descend from you, whom you will beget, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon." At yung mga anak mo naman, manggagaling sa'yo, di ba? Ng mga anak mo, anak ng mga anak mo, magiging eunuch naman sila, magiging servant sa palace ng king of Babylon. Dahil ipinakita ni Hezekiah yung kanyang mga kayamanan. So, nagnasa. Okay? Nagnasa. Una, kaibigan niya. Kunyari, friends, ganon. Kunyari, friends tayo. Ano ba yung kayamanan mo? Yung pala, gusto lang makita yung kanyang kayamanan. Kunyari, tuwan-tuwa dahil gumaling na siya, tapos nakapunta sa kanyang kaharian. Mayaman pala tong si Hezekiah, daming ginto, ang daming naipon, may mga spices pa. Pati yung mga armory niya, ang gaganda ng kanyang mga collection. So, nung time na yun, na-instill na sa mind ng king ng Babylon, maganda ang kayamanan nitong si Hezekiah. Darating ang oras, kukunin natin yan. Kaya alam ni Almighty Father, kaya binigyan na rin ng babala ni Almighty Father si Hezekiah. Darating ang oras, kukunin yang mga treasure mo. Lahat ng mga pinakita mo, dahil pinakita mo lahat, ipinagyabang mo, kukunin lahat yan. No? Pati na yung mga anak mo, kukunin gagawing servant, gagawing eunuchs. Alam naman natin yung eunuchs, di ba? Ano ba yung eunuchs? May mga taong pinapanganak na eunuch. May mga tao na gusto nila maging eunuch. At may mga tao naman na ayaw nilang maging eunuch pero ginawa silang eunuch. No? Alam niyo yun, di ba? Alam niyo yung eunuch, no? Tinatanggalan ng scrotum para hindi magkaroon ng desire to marry or to copulate. Kaya pag sabing eunuch, ma-stop doon yung lahi. So sa verse 8, "So Hezekiah said to Isaiah, the word of the Lord which you have spoken is good." Okay kay Hezekiah. For he said, "At least there will be peace and truth in my days." Masaya pa rin si Hezekiah kahit ganun ang mangyayari, na yung mga kayamanan ay kukunin sa kanyang kaharian at dadalhin sa Babylon. Ibig sabihin, si Hezekiah, wala na sa kanyang isip yung mga kayamanan sa mundo. Ang nasa isip na niya, si Almighty Father. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun ang good. Yun ang tama. Yun ang susundin niya at hindi siya matatakot. For he said, "At least, there will be peace and truth in my days." Habang nabubuhay ako, hindi naman sa lifetime ko, magiging peaceful ako at katotohanan sa natitira ko pang mga araw dito sa mundo. So may mga tao na
nagsasabi, minsan kaibigan natin, pero hindi natin kaibigan, nagnanasa ng mga bagay na gusto natin, no? So, kung meron kayong gustong maging kaibigan, maging ka-close natin si Almighty Father. Sa Kanya natin sabihin lahat, sa Kanya natin i-dedicate lahat. Lord, thank you Lord, ito ang binigay mo sa akin. Kasi ang tao, hindi mapagkakatiwalaan. Gaya di ba ni Jesus, sabi ni Jesus, hindi siya for he knows what's in man. Ito sa John chapter 2 verse 23 up to 25. Itong ugali ng tao talaga, no? Kaya mahirap magtiwala. Ang pagtitiwalaan lang natin, yung tatay natin. Siya ang ating best friend, yung tatay natin. Pati si Jesus Christ. Kasi, sila lang ang good. So, kung may mga plano tayo na gustong gawin sa buhay, hingi tayo ng advice sa tatay natin. Huwag sa iba-ibang mga klaseng tao, kasi yung mga ibang mga tao, iaano kanila. Bibigyan ka nila ng advice para humina ang loob mo, para masira ang plano mo. Kasi nga, ang tao, iba ang ugali. So, ito yung kay Jesus Christ, no? John chapter 2, verse 23 up to 25. Now, when he was in Jerusalem at the Passover, during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did. Maraming naniwala kay Jesus Christ nung makita yung signs na ginawa ni Jesus Christ. Naniwala sa kanya. But, Jesus did not commit himself to them. Hindi nakipag-commit si Jesus sa mga tao na naniwala sa kanyang mga signs. Magtataka kayo, bakit hindi nakipag-commit si Jesus Christ sa mga tao na naniwala naman sa mga signs na ipinakita niya? But Jesus did not commit himself to them because he knew all men and had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man. Alam ni Almighty Father kung ano ang nasa puso ng mga tao. Alam ni Jesus, nadidiscern niya ang puso ng mga tao. Kung dapat pa siya makipag-commit sa tao o hindi. Kung dapat mong pagtiwalaan ang tao o hindi. Kaya kung hindi tayo madunong, ang pagtitiwalaan natin si Almighty Father. Dahil may mga tao na ang gusto ay ang downfall natin. Gusto tayong masira. No? So, dalawa ang natutunan natin kay Hezekiah. Ang natutunan natin kay Hezekiah, pagpapakumbaba, lagi, kahit na at the brink of death, pagpapakumbaba pa din. Huwag mong aawain si Almighty Father. Praise the Lord still, even if you're in your deathbed. Who knows, no? Baka bigay ka pa ni Almighty Father ng time, extra time in this world. And then you praise the Almighty Father and do things that is right in the eyes of God in the years that the Lord has given you, the extra years that He has given you. Do everything. All for the glory of the Almighty Father and Jesus Christ. And then dito sa pangalawa, no, sa Isaiah chapter 39, walang malis si Hezekiah when he showed his riches and treasures to the king of Babylon. Wala sa kanyang na baka spy to. Wala, it's very trusting si Hezekiah. But then there are people na
magnanasa ng mga bagay na gusto mo. So, we should be very trusting to people. We should know how to discern people. And, kung may plano ka sa buhay, keep it to yourself. Kung meron kang gustong i-achieve in your life, keep it to yourself, and then you talk to the Almighty Father. Tell the Almighty Father of your plans, of what you want to do, and then the Lord will give you advice. He will strengthen you if He allows you to do what your plans are, no? Kasi may mga tao na they don't have good intentions for you. They just want to see what you have. They just want to know what's happening in your life. Pakichismis ng buhay mo. Pero ang totoo, they are not sincere with the friendship that they are offering. So, sino ang sincere? Si Almighty Father. Sino ang sincere? Si Jesus Christ and the Holy Spirit. So, if you have plans, the Almighty Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. Okay? So, ito yung mga daily activities, no? Or daily going-ons in the life of people up to now. Kaya nga, there is nothing new under the sun. No? Lahat nangyari na. There is, hindi ko kabisado kasi yung mga verse, no? Pero ang alam ko, meron. Ha? Kasi nabasa na natin. Yung hindi ko lang kabisado, yung verse. Dito nakasulat, no? Sa Ecclesiastes. Chapter 1, verse 9. Tingnan natin sa New King James Version. That which has been is what will be. That which is done is what will be done. And there is nothing new under the sun. So, yung mga testimony ng mga tao dito sa Bible na mga nangyayari, mangyayari pa rin to in the future. Kaya wag nating sasabing, ako lang ang nangyari sa buhay ko ito. Hindi mo alam may nangyari ng ganyan sa'yo sa past, no? Kaya dapat tayong matuto. We read the Bible. I encourage you, please, read the Bible. This is what the Lord wants. He wants us to read His words. He wants us to know Him. Kahit wag na kayo makinig sa akin, ano? You read the Bible. That's what the Lord wants. You read the Bible on your own and then ask the guidance of the Holy Spirit so that you may understand His words. You don't need to watch me, no? Just read the Bible. That's what the Lord wants. Kakaiba ako, no? Huwag kayo manood sa akin. Kasi, ang gusto ni Almighty Father, you read the Bible on your own. Para maintindihan nyo, para ma-experience nyo yung joy and happiness of talking to our Father, of talking to Jesus Christ. That's why I'm encouraging you. And that's what the Lord wants also, to talk to you. He wants to talk to you personally. It's high time that we talk to our Father. Para nang sa ganun, malaman natin kung ano yung plans niya for our lives. And kung ano man ang mga plano ninyo, you seek God's advice.
Kasi yung kung tayo magpaplano sa sarili natin, lagi lang tayong nagdidesisyon ng sarili natin nang hindi tayo nag-iisip, no? Gaya nitong si Hezekiah, hindi siya nag-isip, pinakita agad niya yung kanyang kayamanan. Kahit sa small things, ask the Lord, Lord, pwede ba akong lumabas? Lord, pwede ba akong ganito? Ganon. Direct me in the right path, Almighty Father. Gusto ni Almighty Father yun because we are being submissive to Him, because we don't know any better. The Lord, our Father, knows everything. He wants what is best for us. Okay? So, all of these things, it's because the Lord loves us. Pinapabasa niya sa atin to because mahal niya tayo. Kaya niya to nakasulat sa Bible kasi mahal niya tayo. He wants us to learn. Because of His love. At someday, pag natuto na tayo, magiging perfect na tayo like Jesus. May hope si Almighty Father sa atin. He trusts us. He loves us. He trusts us. And He will never leave us unless we don't want the Almighty Father to guide us, no? Pero He will never leave us nor forsake us. Tayo ang umalis sa tatay natin. Tayo ang matigas ang ulo. Tayo ang may control issue. We want to control everything. No? Di ba may kanta na, no? Jesus take the wheel. Ibigay natin kay Almighty Father yung yung manibela ng buhay natin. Kasi tayo, mali-mali ang desisyon natin. Na napapahamak tayo. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa tatay natin, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. And if we have trials and tribulations, it's because God wants us to learn to trust Him. Just like what He did to Hezekiah's enemies, no? Patay agad. Overnight. So, una matatakot ka, Lord, may problem ako, ganito, malaking problema ko. Pero, when you offer it to the Almighty Father, you trust Him. Pag dumaan yung panahon, or dumaan yung kahit konting sandali, yun ba yung pinagdaanan ko? Yun ba yun? You will look back and say, the Lord is good. Hindi ako natuto ako. Hindi ako nasaktan. Natuto ako. Thank you, Lord. Because all is for the glory of the Almighty Father. And the time will come na when we are faithful, continually being faithful to the Almighty Father, He will welcome us. Well done, my good and faithful servant. I want to meet the Lord. I want to be with Him. Because with the Lord is peaceful and pure joy, bliss, peace of mind, contentment. Wala ka nang hahanapin ka with the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit. That's our true home. Para makauwi tayo sa bahay natin.
totoong bahay natin. Thank you and God loves us all so much.